Nang mapagbirong inimbitahan ng kilalang pianistang si Alejandro Castillo ang isang payak na babae na si Ismaela na tumugtog ng piano, inaasahan niyang mapahiya lamang siya. Ngunit ang nangyari ay nagulat ang lahat sa granding bulwagan ng konsyerto. Minsan, ang pinakakahangahangang talento ay natatago sa pinakahumble na anyo, at sa isang sandali, lahat ay maaaring magbago magpakailanman. Ang mainit na gintong liwanag ay kumikislap mula sa mga marangyang chandelier sa itaas, na sumasalamin sa makinis na marmol na sahig ng kilalang lugar ng konsyerto. Ang mga mararangyang bisita na nakasuot ng kanilang pinakapormal na damit ay umiinom mula sa mga maruruming kristal na baso at nag-uusap ng mahina. Ang hangin ay puno ng pananabik. Hindi ito basta-bastang lugar. Dito nagsimula ang mga unang hakbang patungo sa kadakilaan ng mga musikang icon. Dito isinilang ang mga alamat at dito binuo ang mga karera. Si Alejandro Castillo, isang pangalan na iginagalang sa bawat sulok ng mundo ng klasikal na musika, ay matatag na nakatayo habang inaayos ang kanyang seda na bow tie. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos na inayos. Sa edad na 52, siya ay simbolo ng kahusayan, kilala at nirerespeto sa mga elite na musikang lupon sa buong mundo. Ang pagtatanghal ngayong gabi ay inaasahang isa na namang matagumpay na palabas, isang hiyas sa kanyang kumikinang ng legacy. Tampok sa programa ang ilan sa pinakamahirap at pinakakomplikadong mga gawa ni Chopin, mga piyesang kinatatakutan ng karamihan, ngunit para kay Alejandro, ito ay kasing dali ng kanyang warm-up routine. Ginoong Castillo, handa na po ang lahat para sa inyong resital. Isang mahinahong boses ang pumalakpak sa likod niya. Lumiko siya at nakita ang isang batang babae na simple ang suot, isang cream na sweater at payak na kulay abo na palda. Ang kanyang blonde na buhok ay nakatali sa practical na ponytail at ang kanyang pangalan ay Ismaela. Mukhang nasa early 30s siya at ang magaspang na kamay niya ay nagpapakita ng buhay na puno ng matiyagang trabaho. Isa siyang empleyado ng lugar, marahil isa sa mga nagtatrabaho sa likod ng mga eksena para maging maayos ang mga pangyayari. Salamat, malamig na tugon ni Alejandro, halos hindi siya tiningnan. Sanay na siya na palibutan ng mga tagahanga, mga tagapagtaguyod at mga dalubhasang musikero. Para sa kanya, ang mga staff tulad ni Ismaela ay background lamang, kailangan ngunit hindi mahalaga. Tahimik na gumagala si Ismaela sa mga bisita, nagche-check ng mga baso ng tubig at naghahati ng mga programa. 3 taon na siyang nagtatrabaho dito sa concert hall, pumapasok bago sumikat ang araw para linisin ang grand piano, punasan ang mga upuan at siguraduhing perpekto ang lugar para sa bawat mahiwagang gabi. Mahal niya ang mga pagtatanghal na ito kahit na hindi siya kailanman napapansin. May kakaibang bagay sa musika, isang makapangyarihan at misteryosong puwersa na bumabalot sa kanyang puso. Kapag walang tao sa bulwagan, minsan ay nauupo siya ng mag-isa at hinahayaang dahan-dahang pindutin ng mga daliri ang mga teklado ng piano, nag-iisip kung ano ang pakiramdam na makalikha ng ganoong kagandahan. Habang pinapansin ni Alejandro ang maingat niyang pagpunas sa maliit na dumi sa piano, napansin niya ang pag-aalaga at respeto sa bawat galaw niya. Natawa siya ng bahagya. Talaga bang iniisip ni Ismaela na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng pagtugtog ng musika tulad niya? Dahan-dahan lang, bati ni Alejandro nang may pangahalay ng ngiti. Mas mahalaga ang piano na yan kaysa karamihan ng mga bahay ng tao. Nagulat si Ismaela at tumingala. Opo, Ginoo, alam ko pong napakahalaga nito. Sigurado akong alam mo, nakangiting sagot ni Alejandro bago bumalik sa mga tao sa paligid niya. Samantala, nagsisimula ng umupo ang mga manonood, tumataas ang excitement sa bawat sandali.
Kilala ang mga konsyerto ni Alejandro sa kanilang kahusayan, emosyon at halos perpektong pagganap. Inaabangang ganito rin ang gabi, ngunit nang pumwesto si Ismaela sa karaniwang lugar niya sa likod na pader, wala silang ideya ni Alejandro kung paano magaganap ang gabi. Tahimik na naghahanda ang tadhana ng isang sandaling magbabago ng lahat at magpapahinto sa lahat ng tao sa silid. Ninadim ang mga ilaw at lumakad si Alejandro patungo sa entablado, puno ng kumpiyansa ang mga hakbang. Umupo siya sa piano at nagsimulang tumugtog. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw na parang isang maestro, binibigyang buhay ang ballad number, isang ni Chopin sa isang alon ng tunog na parang likidong ginto. Ang bawat nota ay perpektong tumama. Bawat parirala ay hinubog ng karunungan mula sa dekada ng pagsasanay at pagtatanghal. Tahimik ang mga nanonood, naakit sa lalim at kontrol ng kanyang pagtugtog. Sa likod ng bulwagan, pinikit ni Ismaela ang kanyang mga mata, hinahayaan ang musika na dalhin siya. Kabisado niya ang komposisyong ito. Naiisip niya ang bawat matinding bahagi, bawat banayad na pagbabago, bawat pag-apaw ng damdamin. Para sa kanya, hindi ito basta musika. Ito ay isang kwento. Isang paglalakbay sa pag-ibig, sakit, tagumpay at pagkawasak, lahat ay nakapaloob sa talino ni Chopin. Dahan-dahang gumagalaw ang mga daliri niya sa hangin, ginagaya ang pagtugtog. Maraming oras na ang nilaan niya sa pakikinig ng mga recording na hiniram mula sa lokal na library, pinag-aralan ang bawat detalye. Ang musika ay palaging kanyang kanlungan, ang kanyang lihim na mundo mula pagkabata. Hindi ba kamangha-mangha? Bulong ni Ginang Herrera, isa sa mga prominenteng donor ng lugar sa kanyang bisita. Walang kapantay si Alejandro, walang ibang nabubuhay na makapagbibigay buhay kay Chopin tulad niya. Nagtapos ang piyesa sa isang malakas na palakpakan. Tumayo si Alejandro at yumuko, nilulubog ang sarili sa papuri na parang sikat ng araw. Ito ang kanyang kaharian, ang mga tagahanga, mga ilaw sa entablado, ang palakpak na nagpapatunay na siya ay pambihira-bihira at di maaabot. Para sa susunod kong piyesa, anunsyo ni Alejandro, malinaw at maayos ang boses. Tutugtugin ko ang Etude Opus 10, number 4 ni Chopin. Nagulat ang lahat. Isa itong kilalang mahirap na komposisyon, parehong teknikal at emosyonal. Natiyempuhan ni Ismaela ang kanyang hininga. Kilala niya ang piyesang ito, ang bilis, ang damdaming dala, ang tindi ng hirap na hamon kahit sa mga bihasang pianist. Pinangarap niyang matugtog ito kahit na sa imahinasyon lang. Hindi niya kailanman sinubukang subukan ito sa totoong piano. Sinimulan ni Alejandro ang etude ng may buong kontrol. Ang kanyang mga kamay ay naglalagablab sa bilis, dumadaan sa mga pinakamapanganib na bahagi na parang ito ay pangkaraniwan lang. Nagulat ang mga nanonood habang ang kanyang pagtatanghal ay umusbong na parang dambuhalang alon. Ngunit mula sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Alejandro ang isang bagay na ikinainis niya. Nandyan pa rin si Ismaela, tahimik na nakatayo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpabagabag sa kanya. Mukha siyang konektado. Parang tunay niyang naiintindihan ang musika. Parang nararapat siya sa mundong ito ng sining at kariktan. Parang katawa-tawa ang ideya. Ano ba ang malalaman ng isang tulad niya tungkol sa mga taong taon ng sakripisyo, mahirap na pagsasanay at likas na talento na kinakailangan para ma-master ang mga ganitong komposisyon? Para kay Alejandro, halos isang insulto ang paraan ng pagtayo ni Ismaela roon na nagkukunwaring na-appreciate ang isang napaka-sopistikadong bagay na lampas na sa kaya niyang paniwala ang mauunawaan niya. Nang unti-unting nawala ang kanyang huling mga nota at muling sumabog ang standing ovation, nilunod niya ang sarili sa palakpakan, ngunit muling tumingin siya kay Ismaela. At saka isang tusong ideya ang sumilip sa kanyang isipan. Panahon na, naisip niya upang mahinahong ipaalala sa lahat sa makintab na bulwagang iyon ang kanilang lugar. Ang iba ay para sa entablado, ang iba naman hindi.
At may bahagyang ngiti sa mga labi na natili si Alejandro na nakaupo sa piano. Hawak na ang kanyang susunod na hakbang. Hindi siya nag-anunsyo ng panibagong piyesa. Sa halip, itinaas niya ang kamay at banayad na nagturo sa likod ng bulwagan. Mga Ginoo at ginang, ang kanyang boses ay puno ng karisma ng isang performer. Napansin ko ang isang natatanging tagamasid ngayong gabi. Isang tao na malinaw na nadarama ang musika. Lumiko ang mga ulo, bumulong ang mga tao, lahat ng mga mata ay tumutok kay Ismaela. Natulala siya ng 100 mukha ang tumingin sa kanya. Nanginig ang mga pisngi niya, parang bumagsak sa kanya ang spotlight na parang isang malakas na alon. "Opo, ikaw," ang sabi ni Alejandro, tuwirang itinuro siya. "Ang dalagang nakaabo na palda, masigasig kang sumusubaybay. Sabihin mo, nakakatugtog ka ba?" Hindi ito isang magiliw na tanong, isa itong maingat na patibong. Pumintig ang puso ni Ismaela. Ramdam niya ang pagbabago ng enerhiya sa silid. Ang kuryosidad ay nagiging mas mapanganib. Halos hindi makalabas ang kanyang boses. "Ako, medyo marunong," sagot niya. Lumawak ang ngiti ni Alejandro. "Medyo lang, napakamapagkumbaba mo. Well, kung may nagpapahalaga sa Chopin ng ganito kalalim, tiyak na makakapagbahagi ng kaunting talento, di ba?" May mga mahinang tawa na dumampi sa bulwagan. Nagsisimulang maunawaan ng madla, isang palabas sa loob ng palabas ito. Ang tanyag na pianistang ito ay magpapahiya ng isang walang kwentang tao. Malupit, marahil, ngunit nakakaaliw, walang duda. "Oh, hindi po. Hindi ko kaya," nauutal na sabi ni Ismaela, umatras ng kaunti. "Ako po ay staff lamang. Dapat ko nang..." "Huwag mo nang sabihin," sagot ni Alejandro, tumayo mula sa bangko at ibinaling ang mga braso ng palabas. "Para sa lahat ng musika, siguradong ayaw mong biguin ang mga patron na siyang nagpapagana ng mga gabing tulad nito, di ba?" Isang patibong, mahusay na inihanda. Ang pagtanggi ay magmumukhang bastos. Ang pagtanggap naman ay halos sigurado ng kahihiyan. Nasa bingit si Ismaela at siya ay nag-e-enjoy. Lumingon si Ginang Herrera na interesado. May mga bulong, ang ilan ay may pag-aalala, ang iba ay masaya. Para silang nanonood ng isang dulang may malinaw na katapusan. "Sige na," hikayat ni Alejandro na puno ng peking init ang tono. "Ano ba ang pinakamasamang pwedeng mangyari? Makinig ka ng mabuti, baka may natutunan ka ng kusa." Muling umalingaw-ngaw ang tawa, ngunit ngayon ay may halong kaba. May ilan sa mga tao na naramdaman ang tensyon sa boses ni Alejandro. Nakatayo si Ismaela na parang bato, mabilis ang isip. Naalala niya ang kanyang maliit na apartment, ang kanyang pangkaraniwang buhay, ang hindi marangyang, di pinapansin na lugar niya sa mundo na pinupuri ang mga prestihiyoso. Ngunit may isang alaala ang bumuhay sa kanya. Ang tinig ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang tunog, kundi bilang espiritu. "Ismaela, binibigyan ka ng buhay ng mga sandali. Huwag mong palampasin ang mga ito." Huminga siya ng malalim at muli at lumakad siya pasulong. Ang banayad na tunog ng kanyang mga yapak sa marmol ay sumalubong sa katahimikan. Bawat hakbang ay may bigat, takot, paglaban, pag-asa, at habang palapit siya sa entablado, nanahimik ang madla. "Bravo," sabi ni Alejandro, pumapalakpak ng palabas. "Ang ating matapang na voluntaryo ay lumalapit. Sabihin mo sa amin, ano ang obra maestra na ating maririnig? Siguro isang masayang bersyon ng Twinkle, Twinkle, Little Star o Mary Had a Little Lamb." Muling tumawa ang mga tao. Ngayon ay para kay Ismaela. Nilalasap ni Alejandro ang bawat segundo. Hawak niya ang kontrol at ang madla ay kanya. Ito ang kanyang entablado at ito isang palabas. Tumigil si Ismaela sa tabi ng piano. Nanginginig ang mga daliri habang hinahaplos ang makintab na gilid. Ang instrumento ay naglalabas ng kapangyarihan at kasaysayan.
Dito nagkaroon ng mga alamat. Ngayon, kanya na ito, kahit sandali lamang. Sa totoo lang, mahinang sabi niya, tumitibay ang boses nang tumingin siya kay Alejandro sa mata. Iniisip kong tugtugin ang Ballad No. 1 ni Chopin sa G minor. Biglang tumigil ang tawanan. Kumindat si Alejandro, bahagyang nabawasan ang ngiti niya. Mabilis siyang nakarecover at naglabas ng maliit, mapanlait na tawa. Ballad No. 1 ni Chopin? Inulit niya, puno ng di paniwalang tono. Iyan ay hindi para sa mga baguhan. Kailangan ng taon ng pagsasanay. Taon. Alam ko ang kailangan, sagot ni Ismaela, mahinahong umupo sa bangko. Lumutang ang kanyang mga kamay sa mga teklado. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakaramdam siya ng kapayapaan. Pamilyar, tahanan, sinubukang tumawa muli si Alejandro pero hindi pumasa ang tunog. Sige nga, sabi niya ng may peke at magalang na tono, umatras at ipinikit ang mga braso. Tingnan natin ang kaya mo, dapat ito ay nakakaaliw. Nahangin ang madla, may ilan na naghanda para sa isang kapalpakan, nahihiya para kay Ismaela. Ngunit may ilan na napansin ng isang bagay, ang kanyang tindig, ang galaw ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga teklado, ang kanyang tahimik na pokus. Nagbago ang hangin, pinanood ni Alejandro ng mabuti, inaasahan ng pagkabigo. Inisip niyang mawawala ang mga unang nota, maguguluhan sa mga tumatakbong bahagi at babagsak sa ilalim ng presyon. Pagkatapos, siya ang tutulong, magbibigay ng magaan ng ngiti at ibabalik ang ayos. Kapag handa ka na, sabi niya, pumikit si Ismaela, ang dulo ng kanyang mga daliri ay dahan-dahang nakadapa sa mga puting teklado. Sa isip niya, narinig niya ito, hindi mga salita, hindi palakpak, kundi ang melodiya na minsang umalingaw-ngaw sa maliit na apartment taon na ang nakalilipas. Naalala niyang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ama sa isang lumang upright piano, parehong nawawala sa musika na nagsasalita ng lahat ng bagay na hindi nila masabi. Ngayon siya na ang magsasalita at hahayaan niyang sabihin ni Chopin ang lahat. Bumukas ang mga mata ni Ismaela, tumingin ng kalmado sa mga tao at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga daliri sa mga teklado. Lumabas ang mga unang nota, malinaw, tumatagos at sobrang dalisay na nakakasakit sa puso. At kasama nito may nangyaring di inaasahan. Nagsimulang maglaho ang kumpiyansang ngiti ni Alejandro. Ang mga pamilyar na pambungad na linya ng ballad number, isang ni Chopin ay hindi nadulas mula sa kanyang mga kamay. Dumaloy ito, walang kahirap-hirap, natural. Parang ang musika ay naninirahan sa loob niya buong buhay niya. Hindi mapagkamali ang tunog. Hindi ito isang baguhang kinakabahan na sumusubok magaling. Ito ay isang taong tunay na alam ang musika sa kanyang mga buto. Nagbago ang ekspresyon ni Alejandro mula sa pagkamausisa sa pagkalito at sa huli, pag-aalala. Hindi ito pwedeng totoo. Ang katumpakan ng pagtugtog niya, ang banayad na ganda ng kanyang pag-interpret, ang lalim ng emosyon, hindi ito makatwiran. Parang ang taong nakaupo ngayon sa piano ay hindi na siya mismong tahimik na staff na nagbigay ng mga programa kaninang gabi. Habang maayos na tinugtog ni Ismaela ang unang tema ng balad, isang kahangahangang bagay ang naging malinaw. Hindi lang siya bihasa sa teknikal, malalim ang kanyang pagkaunawa. Natuklasan niya ang mga maselang detalye na nakatago sa piyesa, pinapakita ang mga kulay sa harmonia ni Chopin na kahit si Alejandro ay hindi pa napag-aralan. Yumuko ang mga tao pasulong, napahanga. Unti-unting bumuka ang mga bibig, huminto ang mga bulong. Ang dating nakakakaba na palabas ay naging isang sandali ng tunay na kagalingan. Si Ginang Herrera na dati ay may pagdududa ay nakatitig na ngayon na hindi makapaniwala at si Alejandro nakatigil sa tabi ng entablado ay ramdam ang pag-alog ng mundo sa ilalim niya. Sumayaw ang mga kamay ni Ismaela sa mga mahirap na bahagi sa gitna
Ang kilalang mga mabilis na pagtakbo at palit-palit na mga nota ay dumaloy ng parang wala itong hirap. Ngunit ang kanyang kagalingan ay hindi lang sa bilis o kontrol. Nasa katapatan nito, ang kanyang pagtatanghal ay naglalabas ng sinseridad. May kahinaan sa kanyang haplos, tahimik na lakas sa kanyang timing, at malalim na pagnanais sa bawat parirala. Hindi lang siya tumutugtog ng komposisyon, ibinabahagi niya ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Bawat nota ay may kwento. Kwento ng mga pangarap na hindi nakikita, ng mga gabi ng pagpraktis ng tahimik, ng kagandahan na ipinanganak sa mga lugar na hindi pinapansin. Hinubad ng musika ang mga patong ng kanyang tahimik na buhay at ipinakita ang isang malawak at maliwanag na nilalaman sa ilalim. Sa kabila ng kanyang sarili, nagsimulang makinig ng totoo si Alejandro. Hindi na naghahanap ng maling nota. Hindi na inaasahan na siya ay gagalaw. Labag sa kanyang pride, siya ay naantig. Sino ba itong babae? Dumating ang rurok, ang bagyong emosyon at tindi ng balade. Nilabanan ito ni Ismaela nang may apoy, parang ang buong katawan niya ay sumasabay sa musika. May apoy sa kanyang pagtatanghal, ngunit may biyaya rin. Ang bawat nota ay tumama ng tama, ngunit wala itong pakiramdam na paulit-ulit o pinagpraktisan. Ito ay buhay. Ang piano ay tumugon na parang matagal na niyang hinihintay si Ismaela. Mas malawak at mas malalim ang boses sa ilalim ng kanyang haplos. At habang papalapit sa huling bahagi ang piyesa, nagbago ang kapaligiran. Naging maladyos ang kanyang pagtugtog. Ang kalungkutan na nakatali sa huling tema ni Chopin ay naging malapit, pribado. Ang mga luha ay dumaloy sa mukha ni Ismaela, ngunit hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Kung ano paman, pinapalalim ng damdamin ang kanyang pagtugtog, ginawang mas tao. Tahimik ang bulwagan, parang tumigil ang mundo upang makinig. Walang umubo, walang gumalaw. Nasa loob sila ng sandaling iyon. May ilang bisita na naantig sa kabungkagan ng lahat, tahimik na umiiyak. Ang kanilang nasaksihan ay hindi lang konsyerto. Ito ay isang pagbabago ng espiritu. Paalala ng kung ano ang kayang ipakita ng sining sa pinakamaganda nitong anyo. At saka ang huling chord, tumunog ito parang huling hininga, banayad at banal. Ang echo ay nanatili sa mga pader, ayaw maglaho. Sa tahimik na iyon, nanatiling nakatungo ang buong bulwagan. Napakatahimik ng silid na naririnig ang tik-tak ng malayong orasan na pipi sa likod ng mga pintuan sa labas ng lobby. Sa wakas, tumayo si Ginang Herrera. Ang mga kamay niya ay nagpalakpak, hindi lamang magalang na paghanga, kundi may lakas, may damdamin. Punuin ng palakpak ang buong bulwagan na parang alon na tumaas hanggang bumagsak sa mga pader. Isa-isa tumayo ang lahat. Ang pagbibigay-pugay ay hindi dahil obligasyon, kundi paggalang. Ramdam ng bawat bisita. Nasaksihan nila ang isang bagay na bihira, isang bagay na hindi malilimutan. Nanatiling nakaupo si Alejandro, nanonood kay Ismaela na puno ng pagkabigla. Hindi na siya isang simpleng staff. Siya ay isang artista, isang taong nagbigay ng isa sa mga pinakamalalim na pagtatanghal na narinig niya kailanman. At sa pagkakaalam na iyon, dumating ang isang mas mabigat na katotohanan. Maling-mali ang paghuhusga niya sa kanya, lubusan. Nanatili si Ismaela sa piano, nalulunod sa damdamin. Hindi pa siya nakapagtanghal sa harap ng madla noon. Hindi niya inakala na ang kanyang pribadong mundo ng musika ay maririnig ng iba ng ganito. Ngunit narito siya at hindi maikakaila ang reaksyon ng madla, lahat ng tahimik na oras ng pagpraktis ng mag-isa. Bawat hiniram na CD, bawat kopyang papel, dinala siya nito rito. Iyon ay sinubukan magsalita si Alejandro, ngunit natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, wala siyang pinaghandang sasabihin. Dahan-dahan siyang lumapit sa piano, parang lumalapit sa isang banal na bagay. Gaano ka nakatagal tumutugtog?
Tanong niya ng mahina. Mula pa nung 7 ako, sagot ni Ismaela, pinunasan ng mga luha. Itinuro sa akin ng tatay ko, pianista rin siya, pero hindi siya nabigyan ng ganitong pagkakataon. Naramdaman ni Alejandro ang isang pagbabago sa kanyang loob, parang isang bitak sa baluti na hindi pa nasubukan dati. Lahat ng kanyang mga palagay, ang kanyang pride, ang mga pader na ginawa niya para tukuyin kung sino ang karapat-dapat, lahat ay bumabagsak. Pasensya na, utang ko sa iyo ito, sabi niya. Ang ginawa ko ngayong gabi, mali iyon. Tahimik muli ang bulwagan na dati puno ng palakpak. Parang lahat ay nakakaunawa sa sagradong sandali sa pagitan ng dalawang musikero, isang napahiya, isang ipinakita. Ngunit hindi lang si Alejandro ang nagbago. Sa paligid ng bulwagan, muling pinag-isipan ng mga tao ang kanilang paniniwala tungkol sa talento, klase at halaga. May nangyaring pagbabago, hindi lang sa entablado, sa kanila. Tumayo si Ismaela mula sa bangko at ngumiti ng mahinahon. Hindi mo kailangang magbayad sa akin, mahinang sabi niya. Hindi pag-aari ng isa man sa atin ang musika. At di nagtagal, lumakad siya palayo, hindi naghahanap ng palakpak, hindi naghihintay ng pagpapatunay. Sapagkat sa isang gabi na hindi malilimutan, napatunayan na niya ang katotohanan. Ang henyo ay maaaring manirahan sa mga hindi inaasahang lugar. At minsan, isang sandali ng tapang lang ang kailangan para marinig ng mundo. Ito ay pag-aari ng sinumang nakakaramdam nito, dagdag ni Ismaela ng mahinahon. Tumango si Alejandro, ang bigat ng kanyang mga salita ay bumalot sa kanya na parang isang pagsisiwalat. Sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang, puno ng parangal na karera, tunay siyang nagpakumbaba. Ang kanyang boses ngayon ay mas banayad, ay walang bakas ng pagtatanghal o pagkabahala sa sarili. Maaari mo bang isaalang-alang ang pagtugtog ng ikalawang bahagi ng programa? Sa tingin ko, karapat-dapat marinig ito ng lahat dito. Napuno ang bulwagan ng tahimik na pag-iisip. Ang tanong ay lumutang sa hangin parang isang pangalawang pagkakataon na hinihintay na tanggapin. Oh, hindi ko kaya, nagsimula si Ismaela, instinctively umatras. Ngunit pinigilan siya ni Alejandro ng tingin na walang pagmamataas, puro taus-pusong respeto lang. Pakiusap, sabi niya, at sa pagkakataong ito, hindi ito paanyaya na may palabas na balot. Isang pakiusap mula sa isang musikero para sa isa pa. Sa 30 taon, hindi ko pa narinig si Chopin na tinutugtog ng may ganitong katotohanan. Karapat-dapat maranasan yun muli ng mga tagapakinig. Mula sa mga upuan, tumunog ang boses ni Ginang Herrera. Oo, mahal ko, pakituloy mo nga, napakahusay niyan. Sumali ang iba pang mga boses, may ilan na nag-aalangan, may iba na sabik, pero lahat ay pumapabor. Ganap nang nagbago ang atmosfera sa bulwagan. Ang dating formal na resital ay naging mas malalim, isang pagdiriwang ng mga nakatagong talento ng muling natuklasang hiwaga. Tumingin si Ismaela sa mga mukha sa harap niya. Hindi na sila mga estranghero. Sila ay mga tao, mga tunay na tao na pinagbuklod ng iisang pagmamahal sa isang bagay na higit sa lahat, ang musika. Naalala niya muli ang kanyang ama at ang tahimik niyang paniniwala na ang musika ay hindi dapat itago, dapat ibahagi. Siguro isang piyesa pa lang, bulong niya. Lumayo si Alejandro nang may biyaya, hindi na siya ang bituin ng gabi. Naiintindihan niya ngayon na ang kanyang lugar ay manood, pahalagahan ang nagaganap. Pinili ni Ismaela ang nocturne sa E-flat major ni Chopin, isang piyesa na naging matalik niyang kasama sa mga gabing walang tulog at mahirap na panahon. Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa mga teklado, muling napuno ang bulwagan ng isang mahiwagang bagay. Iba ito kaysa sa balad, mas tahimik, mas pribado, isang malambing na tinig sa dilim, isang lullaby na may halong lungkot at pag-asa. At habang dumadaloy ang mga nota sa silid, may kahangahangang nangyari. Hindi lang nakinig ang mga tao, nagmuni-muni sila.
Umupo si Ginang Herrera, naisip ang kanyang kasambahay na hindi niya kailanman tinanong ng higit sa mga simpleng usapan. Naisip niya ngayon, ano kaya ang mga pangarap na nakatago sa likod ng tahimik na mukha na iyon? Naalala ng isang negosyante sa unahang hanay ang kanyang sariling mga pangarap sa musika noong bata pa siya na matagal nang iniwan para sa mga spreadsheet at deadlines. Tumingin ang isang sosyalita sa paligid ng bulwagan at nakaramdam ng panghihinayang. Sa bawat pagkakataong hinatulan niya ang iba base sa kanilang sapatos, damit o trabaho. Sa entablado, nakinig si Alejandro, tunay na nakinig at may nadama siyang gumalaw sa kanyang puso. Pagpapahanga, paggalang, pasasalamat. Hindi lang basta talentado si Ismaela, totoo siya. Isang tunay na artista. Pinapaalala niya kay Alejandro kung sino siya noon bago ang mga parangal, bago ang ego, bago naging mas mahalaga ang spotlight kaysa sa musika. At habang naglalaho ang huling mga nota ng nocturne, gumawa si Alejandro ng tahimik na desisyon na magbabago ng lahat. Nang muling sumabog ang standing ovation, tumayo siya sa tabi niya at mahinahong hinawakan ang kanyang kamay. Mga Ginoo at ginang, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na magarbo, kundi matatag, tapat. Ang inyong nasaksihan ngayong gabi ay kapanganakan ng isang bihirang bagay, isang tunay na artista. Nagpost siya saka nagpatuloy, ipinakita sa atin ni Ismaela na ang musika ay hindi pag-aari ng mga may fame o yaman. Pag-aari ito ng mga matapang na nagbubukas ng kanilang puso at nagbabahagi. Bumalik ang palakpak, mas malakas ngayon, hindi lamang para sa galing ni Ismaela, kundi para sa katotohanan ng mensaheng iyon. Hindi pumapalakpak ang mga tao para sa aliw. Ipinagdiriwang nila ang isang mas malalim na bagay, pagbabago. 6 na buwan ang lumipas, muling naglakad si Ismaela sa marmol na sahig ng parehong bulwagan ng konsyerto, ngunit ngayon nagbago na ang lahat. Nakaimprenta ang kanyang pangalan sa programa sa magarang sulat, Ismaela Reyes, Piano. Mga poster sa labas ang nag-aanunsyo ng kanyang debut recital, suportado ng isang bagong scholarship para sa undiscovered talent, na nilikha at pinunduhan mismo ni Alejandro. Nilapitan siya ni Ginang Herrera bago ang palabas. Ang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Mahal ko, halos hindi ako makapaniwala na ikaw pa rin ang batang babae na nagre-refill ng aming mga baso, ilang buwan lang ang nakalipas. Ngumiti ng mainit si Ismaela. Pareho pa rin ako, sagot niya. Mas malaki lang ang piano ko ngayon. Sumulpot si Alejandro sa kanyang tabi, hindi na ang dambuhalang anyo ng ego mula sa gabing iyon. Nagbago siya dahil sa tapang ni Ismaela nang dahil sa kanyang katapatan. Ang pundasyong inilunsad niya ngayon ay naghahanap ng mga nakatagong hiyas sa musika sa mga lugar na hindi naisipan ng iba. Ngayong gabi, may simpleng tungkulin siya. I-turn ang kanyang mga nota. Natatakot ka ba? Tanong niya. Takot na takot, amin ni Ismaela, pero nagpapasalamat din. Kung hindi mo ako na-challenge noong gabing yon, kung hindi ako nagpakaswal sa umpisa, yun ang ibig mong sabihin. Sagot ni Alejandro na may nahihiyang ngiti. Halos sinira ko ang isang magandang bagay, pero natututo pa rin ako. Sold out ang bulwagan. Kumalat ang balita tungkol sa tagalinis na nagpahanga sa isang buong silid ng mga duda. Pero hindi sila nandito para sa palabas. Dumating sila dahil gusto nilang muling maramdaman. Mabigla, maalalahanan. Habang umupo si Ismaela sa piano, naisip niya ang paglalakbay na nagdala sa kanya pabalik sa lugar na ito. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay nagwakas sa kanyang edukasyon sa musika ng masyadong maaga. Kinailangan niyang isuko ang mga pangarap para mabuhay. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang nakabaon na ang kanyang musika magpakailanman. Ngunit natutunan niya, hindi namamatay ang mga pangarap, natutulog lang. At kapag dumating ang tamang panahon at nagtagpo ang tapang at pagkakataon,
mulit silang nagigising. Ninadim ang mga ilaw, itinaas ni Ismaela ang kanyang mga kamay at sinimulang muli ang balade, hindi bilang patunay ng kanyang talento, hindi para manggulat o magpakitang gilas, kundi bilang awit ng pasasalamat, isang pagdiriwang ng pangalawang pagkakataon, isang pagpupugay sa lakas ng loob na makita. Sa unahang hanay, umupo si Alejandro na may luha sa mga mata. Ginugol niya ang buhay niya sa paghabol ng perpeksyon, ngunit itinuro sa kanya ni Ismaela ang katotohanan. Ang pinakamahalagang regalo ng musika ay ang kakayahan nitong magdugtong, paalalahanan tayo na hindi tayo nag-iisa. At habang umalingaw-ngaw ang huling chord sa buong bulwagan, isang katotohanan ang nangibabaw sa lahat. Ang pinakamagandang musika ay hindi perpekto, ito ay walang takot. Minsan, ang pinakamagandang musika ay nagmumula sa mga pinakadi-inaasahang lugar, tinutugtog ng mga kamay na nakaranas ng hirap at pag-asa. Ang kwento ni Ismaela ay nagpapaalala sa atin na ang talento ay hindi laging may name tag. At minsan, ang pinakamahihinhing na tinig ang may pinakamakapangyarihang mensahe. Ano ang palagay mo sa kamanghamanghang paglalakbay ni Ismaela? Nakapag-diskubre ka na ba ng nakatagong talento sa isang di-inaasahang lugar? Gusto kong marinig ang iyong mga kwento. I-share mo lang sa comments sa ibaba. Kung ang kwento ng pangalawang pagkakataon at mga hindi nakikitang regalo ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Marami pang mga nakaka-inspire na kwento ang naghihintay na maibahagi. Saan ka nanonood ngayon? Ipaalam mo sa comments. Gustong-gusto kong makita kung saan nagmumula ang magandang community na ito. At tandaan, hindi mo alam kung sino sa paligid mo ang may dalang regalong labis na kailangan ng mundo. Minsan isang tao lang ang kailangan maniwala. Hanggang sa muli, panatilihing bukas ang puso sa mga tahimik na himala ng buhay.